Don't expect anything if your faith is not aligned with the faith of Jesus. And the faith of Jesus is about the gospel. It's about kung sa iyang gihimo dito sa krus sa Calvary. Kanang mga butangan, busa na siya. Pero pinaka-purpose sa ito is kanang iyang pag-ula sa iyang dugo. Walay kaluwasan sa tao nga gina-reject ang blood atonement na gihimo ni Kristo dito sa krus sa Calvary. Bisag pila pa kareliyon imong sudlan, pakyas na siya. Ang pinakapamagi lang sa kaluwasan sa tao is the blood atonement of Christ. We should align our faith with the faith of Jesus. Dili pwedeng sukwahi kita sa pagtuo ni Kristo. Kasi ito lang presidente ka na mag-impeach. Ay wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Okay, Galatians chapter 2 verse 16. Ako ang basahon din ni sunday siyang mga mata. It says, knowing that the man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Jesus Christ, and not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong. So atong i-discuss din kabuntagon na specific na atong topic. It is not just a mga ginagmay nga ad-lib sa atong mensahe o sa atong lesson, kundi specific nga lesson. The truth about the faith of Jesus. So una-una ako nagtudlo ko about sa faith of Jesus versus faith in Jesus. Wala pa dahil ko nakita ang mga videos, wala po kita sa akong mga outline kung na ako'y natudlo ni anak, pero na ako'y gihimo na sa una nawa man sa kuang notes. So atong i-differentiate o tagaan to og variation ining duha ka praise nga faith of Jesus o naatay na ibaluan nga faith in Jesus. So may kalainan aning duha ka butang, but atong isintro ang atong discussion about the faith of Jesus. So basahon ako ang mga verses sa Bible nga nagisgot nining about faith of Jesus. Usa ning gitawag Galatians chapter 2 verse number 16. And in Galatians chapter 2 sa verse 20, pagbaba nimo sa verse number 20, na anak ko'y gisulti diha. Iyon si Apostle Paul, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. Wala siya musulti nga, I live by the faith in the Son of God. No. I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. In Ephesians chapter 3, verse 12, iyon sa mga passage, in whom we have boldness and access with confidence by the faith of Him. Tanawang praise by the faith of Him, dili by the faith in Him, dili yung ang praise sa Bible, by the faith of Him. Philippians 3 verse number 9. Philippians chapter 3 verse number 9. And be found in Him, not having mine own righteousness which is of the law, but that which is through the faith of Christ. Kaya na faith of Jesus. Karon gibalik-balik sa ang duha ka praise diha sa verse number 16 sa Galatians 2:16, gibalik-balik faith of Jesus. And then pag-abot sa 20, faith of the Son of God. Pag-abot sa Philippians or pag-abot sa Ephesians
faith of Him. Pag-abot sa Philippians, faith of Christ, dili faith in Christ. So he said, atong ibasa diha, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. And also in the book of Revelation, ato sang makita ni siya sa Revelation chapter 14 verse number 12. And it says, here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God, una, ikaduha, and the faith of Jesus. So, klaro kayo sa duha ka butang during sa tribulation period, keep the commandments of God, and ikaduha diha, the faith of Jesus. So, ang duha ka butang. Now, atas nagbalik sa gitwag book of Romans, chapter 3, verse 22. Itong nakita dito. Romans chapter 3, verse 22. Even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ, unto all and upon all them that believe. For there is no difference. Pag-abot sa 26, mo ning ato ang parte. Verse 26, to declare, I say, at this time, His righteousness, that He might be just and the justifier of him which believeth in Jesus. Amo na ito ang parte. Pag-abot si Galatians, mo po na ang ato ang parte. Ibasa ato ganina din ha. Yung siriya, knowing that a man is not justified by the works of the law. Dapat masabtan sa tao nga, wala tagi pakamatarong tungod sa atong ipang buhat, o sa atong mga buhat nga nasumala sa balaod, kundili yun siya pinaagi sa pagtuo, pagtuo ni Kristo Jesus. And so, even we have believed in Jesus, muna atong party, even we have believed in Jesus. Nagibalik na po niya sumpay, that we might be justified by the faith of Christ. So, faith of Christ. So, atong isgutan ng kabuntagon, unsa maning faith of Jesus. Ano nga natin nahimo, na-discuss nini sa mga ad-lib, sa atong mga lessons, sa atong mga videos online. Pero ato isang tagaan og iyahang kaugalingon nga gitawag og lesson. In today's world, we hear much about faith in Jesus. Muna ito madunggan sa kasagaran, whether in television, in social media, more topic about sa gitawag faith in Jesus. Muna ito madunggan. Kanuna na ito ng madunggan, bisan asa tandapita sa mga churches, mga ito madunggan, faith in Jesus. But the Bible also speaks about something deeper. The faith of Jesus. Faith in Jesus is not the same as faith of Jesus as many think it is. Daghang kay mga tao naguna-una nga ang faith of Jesus is the same, although sa iyang object parehas, pero in regards sa gituwag o sa tao lahi. Kining faith of Jesus kang Kristo dyan nga pagtuo. Ang ato faith in Jesus ato na nga pagtuo. Pero sa object karon dapat makaparehas ta. O mga atong hisgutan sa ikatapusan nga punto ni atong tagapagtagad. So ato na hinumduman na lahi ang object parehas, pero ang mga tao na involved yan na lahi. Kaning una kang Kristo, kini faith of Jesus, it is the faith of Christ. Iyahan ang pagtuo. Ang ato ang faith in Jesus, mao nang ato kay kini of Jesus, iyahan na of. Pero yung faith in Jesus, ato na. Pagtuo nato diha kang Kristo. Kini gisgutan karon pagtuo ni Kristo. So muna na
na-miss sa daghan kay nga mga tao. Nga abi na to ato lang pagtuo ang nakaluwas ato. No, it's not kundili nag-involve kining duha. Ang pagtuo ni Kristo ug ang atong pagtuo. Without the faith of Jesus and without also our faith in Jesus, wala tay kaluwasan. So dapat kanang duha na o magkaparehas. So the praise, faith of Jesus or faith of Christ or faith of Him, faith of the Son of God, in the King James Bible emphasizes His perfect faithfulness and His rule as the author and finisher of faith. According to Hebrews 12:2, it shows that we are saved not by our own efforts, but through His faith, and our faith or trust in what He has done. What does that mean? What kind of faith did Jesus have? And how are we called to believe in it? So muna ito sigutan ini kabuntagon, unsa man ang mga elemento nining gitawag faith of Jesus nga ato ang sigutan ini kabuntagon. So sigutan ini kabuntagon 5 kabutang. The faith of Jesus, the truth about the faith of Jesus, number 1. The faith of Jesus is the faith, is the faith that engage sacrifice so muna ang faith of Jesus nag-engage siya og sakripisyo. Kung tanang daw sige tuwag Hebrews 12 verse number 2. Okay, Hebrews 12 verse number 2. It says, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising shame, and is set down at the right hand of the throne of God. So ato makita din na ining kabuntagon nga doon na siya gi-engage nga sakripisyo. So ang iyang pagtuo, once akong isakripisyo ang akong kaugalingon, akong ma-redeem ang katawan, akong maluwas ang mga tao. So muna iyang pagtuo, muna ang pagtuo nga nakabalot sa pagtuo ni Kristo. So dapat ang atong pagtuo diha pud karon. Atong isgutan sa last na point. Jesus is not only the object of our faith, He is the originator of it. In other words, if He's the author and He's the finisher of our faith, dapat ang atong pagtuo, wala sisigutan sa katapusan, sama sa iya ha. Dili pwede nga, muna ang gituuhan ni Kristo, lahi imong gituuhan. Dili pwede ingon ana. Author ka siya sa atong pagtuo. So kung unsay atong pagtuo, unsay iyang pagtuo, mauna atong pagtuo, kay siya ang author sa atong pagtuo. Muna nga ay praise sa Bible, faith of Jesus. Mauni dapat ang ato ang gitawag og object or mauni dapat ang basis ato ang faith. Dili kay mauni ang gituan ni Kristo. Tuay imong gituan nito, dili ingon ana. Ato sigutan sa ako ingon sa last nga point. His life models perfect trust in the Father, faith without fear, obedience without question, and endurance without compromise. Dili na siya ato ang binuhat-buhat kundi kung naamon tay pagtuo, it is because of what we heard. Atin naman ang atong pagtuo nagsumikad sa unsay atong nadunggan. That is why we have natay Biblia o natay verse sa Biblia
especially in the book of Romans chapter 10, verse number 17. Ingon sa pulong sa Ginoo din ha. Dili siya binatbuhat nga pagtuo kining atua. Ang atong pagtuo, dapat ang pagtuo sa tao doon na siya basis ganong iyan ang gituuhan. Okay? Romans 10 verse number 17. Ingon ang pulong sa Ginoo diha, Romans chapter 10 verse number 17, ingon ang pulong sa Ginoo, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So in other word, ang pagtuo sa tao moabot lang kana siya, maging mapurma lang kana siya tungod kay nadunggan. Ug ang imong nadunggan walay lain pulong sa Dios. So in other words, kung unsay gitudlo karon sa Biblia, pero we should rightly divide the word of truth. Kay kinahanglan nato na siya. Kay kung di ka pud mag-rightly divide the word of truth, ang imong pagtuo mag-mix na siya. Daghan kayo, daganan ang imong pagtuo. Unang mobitaw na nahitabo karon, ang isa ka relihiyon, ang gituuhan, commandments, 10 commandments, ang kaluwasan, na ay isa ka relihiyon, ang gituuhan, mo appeal ka sa ilang relihiyon, kay ang ila radyo kung relihiyon mo iluwason sa Ginoo. So, napoy uban nga relihiyon nga, magsikag sangyaw sa pulong sa Ginoo, kay ang imong sangyawan maluwas, apil pud ikaw maluwas, mo po na ilang pagtuo. So muna nagkalailay ang mga relihiyon, tungod kay naabot sila kuno'y nabasa sa Biblia, pero muna siya mga gituwag og quotation sa Biblia nga gisabot sa tinawhanon nga pagsabot nga wala gibase sa context. Importante sa Biblia, contextual, dispensational, muna importante nga dapat sabton sa nagtuon sa pulong sa Ginoo. Dili tungod kay amo na ako nabasa sa Biblia. Okay, nabasa nimo sa Biblia, imong ipangutana, is it dispensational? Doon na ba'y dispensational nga teaching na ining akong gibasa? Or basig ma-apply na ko ning usa ka bersikulo nga dili para sa ako For example, ingon sa Bible nga di ka mukaon sa baboy. Gitudlo man sa Biblia. Pero imong ay pangutana, is it applicable sa ako o dili? Is it dispensational? Kay kung ingon ka karon nga imo yun ang i-apply sa imong kalingon, gimay gisulti sa Biblia. Nga di dito para sa imo ha. So you miss the point. Muna gitawag sa mga Bible teacher nga, you misapply the truth. Ang letter nga dili para sa imuha, imong gibasa, ug imong gi-apply, dili ingon ana. Ang Ginoo na asay letter, ang Biblia is letter niya, pero naa siya'y specific nga mga grupo sa tao nga gisulatan niya ana. Dili tanang sulat sa Biblia intended para sa imuha. Ayaw assuming. Daghan kay mga tao karon assuming kayo. Pag may sulat Biblia, the whole Bible is written para sa ako assuming ra kay ka. Kinsa man taon ka oy? Na ay certain doctrine nga gi sulat or gi address para sa imuha. Na ay certain doctrine nga gi-address sa mga Hudyo. Na ay certain doctrines nga gi-address para sa church, the body of Christ. Na ay mga certain doctrine nga gi-address para sa mga Gentile people o mga sulat nga para sa mga Gentile people nga moni kamo, ingani kamo. Ang address sa Ginoo, ingani ka sa una. Ikaw sa katao nga walay Dios, layo ka sa Ginoo, way paglaom, muna address sa Dios para sa mga Gentile people. Munang dili tanan nga gisulat sa Biblia para sa imuha, ayaw pag-assume nga tanang gisulat sa Ginoo dia ako ana. Pagkan ignorante gid nimo. Ang naikanta nila nga
Every promise in the book is mine. Bakakon man nga kanta, bakak. Tanan ba din promisa sa Biblia para sa imo? Kinsa man ka? Mas labaw pa di ka sa mga Hudiyo. Ang mga Hudiyo, ang pinakadaghang sulat, actually, ang pinakadaghang sulat dinhi sa Ginoo para sa mga Hudiyo. Since the book of Genesis gipromise na sulat na sa Ginoo para sa mga Hudiyo. And after pag-abot sa Revelation para gyapon sa mga Hudiyo, mostly para sa mga Hudiyo. Why? It is a promise kingdom nga gisaa sa Ginoo sa iyang kaliwatan, mga Israelites people. Daghang kay mga tao karon assuming kayo nga tanan daw sulat sa Biblia para ilaha. Grabe ra pud kay ka-assuming. Sa mga importante ka nga tao. Masalamat na lang kahit ang mga Gentile people. Wild olive ang tawag sa ito ang mga Gentiles, pero we were grafted in. Mana nga, kining isulat sa Biblia, kining pagtuo na to, based na siya sa ato ang nadungog. Kita kay mga Gentiles ta, pangitao na to ang mga sulat nga gisulat ni sa gipadala o gipaabot sa Ginoo sa ato as Gentile people. And the minister of the Gentiles, kay balotag kinsa ang minister sa mga Gentiles. Ato na makita asa napit sa Romans chapter 15. Romans chapter 15 verse number 16. Si Jesus Christ, minister to the circumcised people or minister of the circumcision. Si Apostle Paul, yun sa verse number 16, Romans 15:16, that I should be the minister of Jesus Christ to the Gentiles, ministering the gospel of God. So ato makita din ang atong paminawon, ang gisulti ni Apostle Paul, ang iyang preaching matitungod sa mga Gentile nga mga tao. So muna itong pangitaon kay munay para sa ato. So once ato madunggan ang wali ni Apostle Paul, ma-form ang gitawag og ang ato ang pagtuo nga ang basis na to ang word of God nga atong gipaminaw, and the basis of our faith when it comes to salvation issue is the gospel. Why lain ini the gospel mo na pinaka basis ato ang when you talk about salvation issue, the gospel kini nga gospel di itong gospel of the kingdom, kini may gospel ni dili po tong gospel sa tribulation period nga everlasting gospel, dili na siya, or na apil ni gospel of the kingdom, apil na distribution period. Pero na apil gospel of everlasting gospel nga ma-preach nga time during sa tribulation period, which is ato makita sa Bible, preached by an angel of God. So it is not natural, ato makita din his faith. Pagbasa nato sa pag-abot nato sa Romans 5:8, yun siya diha. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Muna sakripisyo nga iyang pagahimon, mamatay siya alang ka na to. His faith moved him to die for the ungodly. Muna ang iyang pagtuo. Ang iyang pagtuo mooy nag-move sa iya nga mamatay siya para kanato nga mga ungodly nga mga tao. It's not natural to love enemies. Dili na mo'y natural sa tao nga may gugmas kaaway. Pero tungod sa pagtuo ni Kristo Jesus nga if he will die para aning mga ungodly nga mga tao, pwede na ko silang maluwas. That is why ito makita, it's not natural to love enemies. It takes divine faith. Muna sa Galatians chapter 2 verse 20 atong gibasa kanya, the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. So gihatag niya ang iyang kagalingon as a living sacrifice, as a substitution, substitutionary sacrifice, para nato siya ang nahimong kapalit. Kita untay ang ayang silutan, pero iyang giangkon, siya ang nisakripisyo, giisip niya, giangkon niya nga mo'y mo sakripisyo dito sa krus sa Kalbaryo. Muna ang sintros pagtuo, isa sa mga pagtuo nga, once iyang isakripisyo, iyang kagalingon,
I could redeem mankind. And then number two atong tagapagtagad, the faith of Jesus is the faith that exemplified submission. So yan gipakita din gining pagtuo niya, naghimo siya, ang nakabuilt in diha is na ang submission, iyang gustong i-exemplify ang mao nga pagsubmitar as an example, bali. Kung ato tanawon, John chapter 5 verse number 30, ingon siya diha, I can of mine own self do nothing. Yun siya. I seek not mine own will. Dili ako kaugalingong pagbulutan, wala ko na gipangita ang akong kaugalingong pagbuot. Siya, I seek not mine own will, but the will of the Father which hath sent me. But pasabot, na ay nagpadala nako. I have to submit. So, kini ang gilantaw sa akong amahan, og mao ni akong buhaton, akong isagbitar, akong kaugalingon sa pagbulutan sa amahan. If this is the will of my Father, then I will do it. So, muna yung unang pagtuon niya. Ato makita sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. Jesus had faith in the Father's plan, timing, and purposes. Di lang siya ang iyang pagtuo nga musabitar siya sa plano sa Ginoo o sa timing sa Ginoo. Can you imagine ang timing sa Ginoo? Hindi basta-basta, well planned and timing. Wala siya namatay si Kristo dito pa sa unang mga panahon, namatay siya in between. Pagtagad, imutan-aon gani sa mga kalendar ba? Naagi diha ang iyang life is masintro diha sa tunga-tunga. Kung adin po siya yung tunga-tunga, but sa kalendaryo na to, pasugod sa 0, padulong dito sa pataas. Kita po sa atong panahon karon ang BC 0, padulong pa atras. Ang sa ED 0, padulong pa in the future. So ato makita sa plan, sa timing, o ang purpose niya na. Obedience was the fruit of his faith. Kining iyang pagtuman, pagsunod, muna siya bunga sa iyang pagtuo. Muna siya nga, kumuha siya pagtuo, dili niya ni mahimo ning mga butangan ni. So, sa atong gisulti na, his faith moved him to do the Father's will sa iyang kinabuhi. True faith always leads to submission. Even when the cross was before him, he prayed. Sa diha siya sa gitawag og or even sa gitawag og before sa cross, before siya ilansang sa cross, unsa iyang pagampo. In the book of Luke chapter 22 verse 42, ang iyang prayer, yun siya, not my will, but thine be done. So nga itong ipakita din yung kabuntagon nga ang pagtuo dahil ni Kristo, iyang i-exemplify ang unsa ang kaimportante ang pagsubmitar. Mo man ang sa kaluwasan nato, dili ka pwedeng maghimo-himo sa imong kaugalingong pamaagi sa imong kaluwasan, especially now in the church age period, in the dispensation of the grace. Dili ka pwedeng maghimo-himo og imong kaugalingong pamaagi sa kaluwasan. Pero tindaghanas mga tao ro naghimo-himo kaugalingong nila. Ila kaugalingong pamaagi nga pinaagi nin maluwas mi. Dili ingon ana, we have to submit. Kung unsa tong plano sa Ginoo may tungod sa kaluwasan nga pinaagi lang ni ana ka maluwas,
Ayaw na pag lahi-lahi sa imong ka. Ang problema karon, ipertindiganang mga grupo, mga denomination, lahi ang pamagay sa kaluwasan sa kaunsay gisulti sa Biblia sa kaluwasan or biblical nga salvation. Biblical and dispensational nga salvation. Okay lang ang tana. Ang ilang mga nga gisunod, mo lagi na daghan kay nakatunan sa Biblia, abi nila ang tanang gisulti sa Biblia para sa ilaha, pati ang mga pamaagi sa Old Testament ilahang sundon. Can you imagine ana? Wala naman ta sa Old Testament nga pamaagi. Naana ta sa gitwag New Testament Church Age period nga pamaagi o isa lang ang pamaagi ni ana. It is about what Jesus did on the cross and shed blood. Muna ang pamaagi sa kaluwasan sa atong panahon karon. Ano mahita pa mga pamaagi? We have to put ourselves into subjection. In other words, we must have in compliance sa plano sa Ginoo may tungod sa kaluwasan sa tao. Mga iyang exemplified, example na siya. Nga ang salvation di ay imong isubmitar sa nagplano, sa naghimo. Dili kay ikaw na maglahi-lahi kag imong kagalingong plano. Ingon ang Ginoo ang kaluwasan sa gihimo ni Kristo Jesus sa Kalbaryo. Nya karon ang imong ipakita, imong binuhatan. Kani imagine ana? 10 Commandments, uban 7 Sacraments, uban water baptism, uban asking Christ to come into their hearts. So, ang uban prayer. Kani imagine ana? Kalahira ana ang kaluwasan. Ay ingon sa Ginoo nga kaluwasan, the gospel mauna siya object sa tuang faith, unsay gospel gished niya iyang blood, namatay gilubong na banhaw siya. Muna ang gospel, muna ang sentro sa ato ang pagtuo kung gusto ta makabaton sa kaluwasan. Di kay maghimo-himog daghang mga pamaagi sa kaluwasan, isa lang. Muna yung sa Biblia, not my will but thine be done. Sa salvation na to karon, not our will, dili atong gusto, kundi ang unsay kagustuhan sa Amahan or sa Dios. Now, in the church age period, unsa man? Putting our trust in the finished work of Christ. Unay kagustuhan. And the work of Christ, His shed blood is sufficient enough to save your soul. But pasabot, ang kadugo nga giula ni Kristo dito sa krus Kalbaryo, sufficiente. Kung saan ang word nga sufficiente? Enough. Tama na siya, igo na siya nga makaluwas sa kalag nimo. Dili kay maghimo-himo pa kagalingon nimo plano diha o sa diha. Napakay pagbulutan nga gusto nimong buhaton, dili na wala na gihimo na ni Kristo ang kaluwasan sa krus Kalbaryo. Munang dapat not my will but thine be done. Dapat ang matuman ang kabubuton sa nagplano, dili ato ang kabubuton when it comes to salvation. So muna ang sentro sa pagtuo, sa mga sentro nga at makita sa pagtuo ni Kristo Jesus. Number 3, atong pagtagal. Number 3, the faith of Jesus is the faith that endured suffering. Muna ang pagtuo niya karon, not only engaged sacrifice, exemplified submission, endured suffering. I have to suffer. Ano yung sa Bible? Hebrews 5:8. Ingon sa pulong sa Ginoo, Hebrews 5:8. Though he were a son, yet learned he obedience by the things which he suffered. Bisag tinod siya anak, di basta-basta iyang posisyon, anak siya sa Dios.
Though he were a son, yet learned he obedience by the things which he suffered. The faith of Jesus didn't avoid the cross. It embraced it. Ang pagtuo ni Kristo, dili aron mo takas sa kamatayon sa cross Kalbaryo, kundi iyahan ang gi-embrace. Bisan pag mo suffer ko ni ini, ako ning dawaton. Oh, yun siya, let this cup pass from me. Kung atong sumpayan tong atong gikot kanya, not my will, but thine be done. Nanay sumpay na sa previous na siya. Let this cup pass from me. But not my will, siya, not my will, but thine be done. Unsa na nga cup iyang gimension niya, it is the cup of suffering. So Jesus Christ, the faith of Jesus didn't avoid the cross. Wala siya dumili sa cross. Dili ko ana, wa bay lain Lord yung pamaagi nga paluwas na ko ang mga tao, di lang ang cross kay grabe ka. Cruel ang mao nga kakaklases kamatayon. Pero instead of avoiding the plan of his Father, he embraced it. Faith is tested in trials, and Jesus endured all for the joy set before him, as what we read in Hebrews chapter 12, verse number 2. Ibasa ito ngayon na, endure the cross. He endured the cross. He endured suffering. Antos niya ang gituwag og grabe nga way makatupo nga pag-antos niya nga. Giya niya ang pinaka pait, pinaka makauulaw. Actually, ang pagkamatay sa cross mo ay pinaka makauulaw nga kasalanan sa tibuo sa kalibutan. The most shameful punishment nga mahiaguman sa tao. Ang tao nga malansang sa cross. Pero yan ang giagian. Wala siya na wala siya na ulaw niya na. Kay balo siya unsa iyang katuyuan. Nganong iyang gihatag iyang kinabuhi o nganong muantos siya sa cross o nganong mamatay siya sa cross. Nganong ilansang siya sa cross kay balo siya for the purpose of saving the soul of all people. My soul, your soul, muna'y katuyuan ni Kristo nganong namatay siya sa cross. May antos siya sa tanang pag-antos, kidawat niya ang kaulawan sa cross, kamatayon sa cross, for the sake ngang atong mga kalag makabaton sa kaluwasan. He had faith in the resurrection, in justice, and in God's ultimate victory. So doon na siya pagtuo nga, even though mamatay ko, someday, I'll be resurrected. And even though mamatay ko, I can give justice. Nga mo'y required sa akong amahan. Even though mamatay ko sa cross, I can offer ultimate victory. Mo po na'y usa sa butang ngawa na ibaluan sa yawa. Kung muna sa Bible, kung ang yawa nakahibalo pa nga ang kamatayon ni Kristo Jesus dito sa krus sa Kalbaryo, kadaugan o kaluwasan sa kalag sa tao, dilipat yun sa yawa si Kristo Jesus dito sa krus sa Kalbaryo. Pero diyan ay makita nga ang yawa, dili siya all-knowing. May mga tao nga pwede nilang makita ang tao through psychology, pwede ka nilang ma-determine sa klase sa tao. Pwede siya makadetermine kung sa imong tayo, kung sa purpose mo, kung sa imong leisure o sa imuhang desire pwede makuan sa tao. Amo pud ang yawa, pwede niyang mahibaloan niya unsay desire sa tao, unsay kagustuhan niya, unsay gusto nga tao ni. O pwede niya, pero dili siya kahibalo unsay umaabot niya nga unsay mahitabo sa umabot.
Kaya kung ano siya, kung nakabalo pa ang yawa nga ang kamatayon ni Kristo mo maghatag ng kaluwasan sa mga tao sa kalibutan, di niya itugot yung mamatay si Kristo dito sa Krus Kalbaryo. Muna yung isa sampakya sa yawa ngayang gihimo dito kang Ginoong Hesus. So ato makita din ha, ang iyang kamatayon sa krus maghatag og kadakong kadaugan sa tanang mga tao. Or di man no, sa tanang mga tao mutuo lang sa gihimo ni Kristo Jesus dito sa Krus Kalbaryo. Now, ang yawa tungod kay palto siya, he failed to di mo siya all-knowing, so nagpakya siya nga ang kamatayon ni Kristo ito sa krus mo yung maghatag kaluwasan sa kalag sa tao. Ang iyang gihimo karon gibutahan niya ang tao. Oh. He blinded the minds of the people so that ang mga tao dili mo tuo sa gituwag o ingon sa Bible simplicity of the gospel. So there's simplicity of the gospel. Muna ingon sa Bible, kung imong tan-awon sa 2 Corinthians chapter 4 verse number 4. 2 Corinthians chapter 4 verse number 4. Nasa naisulti ang pulong sa Ginoo dinhi. Muna ang yawa naning kamot ani. Okay, napakya siya. Nasipyat siya nga nung iyang napatay ang Ginoong Hesus dito sa krus sa Kalbaryo. Abi niya na magnaogon siya, kadaugan dito para sa kaluwasan sa kalag sa tao. Muna ang iyang tinguha karon butahan niya ang tao in the book of 2 Corinthians chapter 4 verse number 4. Niya siya, in whom the God of this world, kinsa ang God of this world, wala in Satan. Satan is the God of this world. Muna ang ingon sa Bible, sa King James Bible, small letter G. Letter G ang igamit niya. Small g, dili big G, kaya ang pagmitag big G but pasabot God with big letter but pasabot nag-refer na sa Dios. Pero small gani nag-refer na sa kalibutan dahil sa Dios sa kalibutan nga mo ang yawa. Kisa man na siya, insya mo na ang yawa, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. So muna ning kamot siya nga butahan niya ang mga panghuna-huna sa mga tao, labi na katong mga taong way pagtuo. Muna iyang target, katong mga taong walay pagtuo sa gihimo ni Kristo dito sa Krus Kalbaryo, mo to i-target niya, butahan niya. Muna ingon siya diha. Last, the light of the glorious gospel. Nagisgot siya. The light of the glorious gospel. Kini, gospel, glorious gospel siya. Ang kahayag sa ito glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Sa yun ang kanyana. Na manay paningkamutan sa yawa. Tungod kay napakya siya, nasipyat siya sa pagpanis kang Kristo Jesus, pagpatay niya ito sa Krus Kalbaryo. Uy, kadaugan ito para sa mga tao. So naningkamot siya karon nga ang mga tao di mo tuo sa gihimo ni Kristo ito sa krus sa Kalbaryo. Wala nga letter G nga gamay magsulat ganit ang mga about God. Ayaw gamit sa letter G when we talk about God kung ang imong gi-refer Dios sa langit. Kay sa Bible ang Dios nga langit big G gina siya kanunay. Wala itong hinduman. Kaya ra ba ang computer di ra ba mo kuan? Kining God dito ni sa langit ni. Kining gamay nga God ang diri ni sa impierno manang yawa na. Refer na sa yawa. Manang careful ta mo gamit sa wording sa Bible when we write this word God, bantay ta nga ditang paggamit og letter kamay nga G nga naman, gamay nga G refers to Satan, refers to the devil. Big G refers to God in heaven. Muna ito hinduman. Uban karon pagtakalag sulat na musot og God nga gamay nga G. Siya man nga God, imong gimension na, demonyo man ang God. Satanas man ang God. So man ito makita din ha. Number 4.
The faith of Jesus is the faith that ensured salvation. So kini siya nga pagtuo mo na siya ang naghatag insurance or nag-assured. Nag-assured siya. Naghatag siya og safety, naghatag siya security. That means that salvation is secured. What pasabot ang kaluwasan once kining faith of Jesus matapos niya ni siguro na ang kaluwasan. No, siguro na ang kaluwasan. Sa una dili siguro ang kaluwasan, nay mga maintain ka. Ay ang kaluwasan sa temporary lang. Dili para sa ato karon nga gitawag na sa Biblia eternal salvation. Dili na karon para sa ato panahon nga natay assurance of salvation. Sa una dili ingon ana temporary lang. 1 John 5:4 ingon siya, this is the victory that overcometh the world, even our faith. Kung ato makita diha atong pagtuo nag-overcome sa faith, pero ato hinumduman nga it is also naka-align sa faith of Jesus Christ. Ato hinumduman ato sigutan niya. Jesus overcame the world not with armies but with faith. He was rejected, crucified, and buried, but he rose from the grave. Pwede mo tanawin 1 Corinthians 15, verse 56, and siya, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. So ato makita diha kinsay naghatag kanato kadaugan? It is Jesus Christ. His faith, ang iyahang pagtuo mooy naghatag kanato og kadaugan. That is why our salvation in the dispensation of the grace of God is secured. Our salvation, doon na assurance. Maunang na ato ang doktrina, once saved or if saved, always saved. Mauna yung anak, karoon nga naman, si Kristo na ang neto na anhimo niya na sa krus sa Kalbaryo. Gitawag na nga atong kaluwasin karoon eternal salvation. Dili pareha sa unang panahon nga pwedeng mawala, pwedeng mabalik, pwedeng mawala. Pero sa tribulation period, once you are saved, and if you lose it, it's hard for you to take it back again. Muna sa tribulation period. Kung maluwas magaling ka sa tribulation period, pero once imo nang mawala, dili na mo na, lisod na mo na kuhaon pagbalik. Impossible to take that salvation back again. Lisod. Pero sa ato karon, we have an eternal salvation. Our salvation, gikan diri sa cross, payon sa rapture, sigurado na, dili na mawala. Muna'y ato makita sa ato ang panahon karon. Pero sa ubang nga dispensation, dili ingon ana sama sa ato. Manapasalamat ang atong assurance of salvation, dili basta-basta. Basta na siya nga maghatag og assurance sa salvation. Paborito itong versikulo, Ephesians chapter 1. Verse 13. Isa man na siya nga favorite na to. And verse 14, yung salihan. In whom you also trusted after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation. Now, nakadungog ka sa gospel of your salvation. Kini, nadunggan mo na. Yung sa pulong sa Ginoo. In whom also after that ye believe, you were sealed with that Holy Spirit of promise. Sealed with that Holy Spirit of promise. Di man ina, sealed, silyado.
sealed with the Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. So ato makita diha ang Holy Spirit diay patinga down payment. Okay, ningon ka karon to sa tindahan. Sir, ako ning kuhaon kining nga unit kini siya nga unit. Ako ning kuhaon mag-down ko ani. Dili na pwedeng ihatag sa kuan sa nagtrabaho diha kay once yan ihatag madaot iyang pagkatao. Moingon siya nga ay naka-reserve na ni siya, sir. Ang uban na naka-reserve na. Ang uban bigod purchase na siya, sir. Ipalit na siya. Mangita na naglain, mangita lang taglain. Kaya kini aging gipili ni, iyan yung gipili ni ngakuan. So muna siya. Wala ang atong silyo. Pag-abot sa Ephesians chapter 4, verse number 30, yun siya diha. Ephesians chapter 4, verse number 30, muning assurance ato sa atong salvation. Anong siguro atong kalawasan? Because when you are sealed with that Holy Spirit of promise, that sealing, verse number 30, Ephesians chapter 4, verse number 30, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. But pasabot our sealing until the day of redemption. Muna pinaka maximum nga time. Unsa nang redemption? Rapture time. So, ang sealing sa church age period until the rapture. So, saan may pinakataas sa rapture? Wala naman. Ang tao mamatay before sa rapture. Mas labaw, muna yung pinaka-maximum, pinaka-maximum nga time limit. Diha man tanan mang nakap sa langit once we are raptured. O i-caught up kita sa Ginoo. So manang assured ang atong kaluwasan kay ang promise sa Ginoo dili silyo nga mawala. Dili silyo nga pag makasala ka mawala ang silyo. Wala man silyo diha nga grieve that the Holy Spirit o kaning grieve. Ngayon ka-grieve karon sa Holy Spirit. Di ba na siya sin? Ang maka-grieve sa Holy Spirit, ang kasalanan, kung imo nang basahon chapter 4, na diya ang mga sala, nga gisigutan, pati naghanang sala diya, Let him that stole steal no more. Pero kung makasala siya, kung makapangawat siya, yun siya diya, you grieve the Holy Spirit. Pero yun siya, ungrieve that the Holy Spirit. Yun siya, ayaw ipasubah. Ang gusto niya, ambot niya pasabot, ayaw pasubah. Pero wala na pasabot nga, di mo siya mapasubo. Mapasubo siya kung makasala ka, masubo siya. Pero ang gusto niya nga, ayaw pasubo ang Holy Spirit. Nga naman, you were sealed. Gisuliyukan ka. Naasya ni mo. Pero ngayon siya diya, ang sealing, pag siya diya, wala po siya ngayon, and grieve that the Holy Spirit of God. Wala po siya ngayon nga, if you grieve the Holy Spirit of God, you will be unsealed. Wala man gisulti sa Biblia nga kung imong mapasubo ang Holy Spirit, i-unsealed siya sa imo ha. Paon niya ang silyo. Wala man. Ye were sealed unto the day of redemption. Ayaw siya pasuba kay naas siya sa imong kinabuhi until sa redemption, until sa rapture. Ayaw siya pasuba. Muna ibot pasabot ni Apostol Pablo. Wala siya na ingon diha nga once masubo siya, mawala siya nimo. Dili oy. Munang assured ang salvation, assurance na ay assurance ang salvation. Siguradong sigurado. Uban karon kay ingon man niya imong pakasala ka ang gawas ang Holy Spirit. Can you imagine ana? Asa man sa Bible sa especially sa sulat ni Apostol Pablo. Wala na sa Biblia. Although sa Old Testament mabasa rin mo na sa time ni Samson, sa time ni Saul, King Saul, sa time ni David, muna ikadlukan David, Lord, ayaw pa ang Holy Spirit dili sa ako, Lord. Take not thine Holy Spirit from me. Nga naman, sa unang panahon pagwa na kay Holy Spirit,
useless pakas tanang useless. Unsa nitabo nga Samson when the Holy Spirit, when the Lord departed from him? Unsa nitabo? He lost his power, his strength, wala. Pinakaloy. Si Pablo sa gibiyaan sa Holy Spirit, unsa nitabo? Murag buang-buang si apostol, si King Saul. Murag siya na nadaot ang uto. Tapi sudlan pag di mayang espiritu nasamot. Pero sa atong panahon karon, kanunay ang Holy Spirit sa atong kinabuhi. Mo na assurance sa gihatag sa Ginoo, earnest, patinga, down payment. Siya di masabtan ka simple ni ana nga lesson, ka simple ni ana nga pagtulunan. Pudag ka mataw ni kasabot ni ana. Katapusan. The faith of Jesus is number 5. The faith that embedded standard. Standard. Na ay naka-embed nga standard. Boto sabot ba? Mo siya ang pinaka-standard. Atong sigutan. The faith of Jesus is about the blood shed on the cross. Mo na pinaka-standard. Okay? Atong tanawon. Ang faith of Jesus ano siya ang faith of Jesus? Then kinadinhi ano siya ato faith in Jesus. So dapat ni-align ta sa faith of Jesus. The faith of Jesus is about the blood shed on the cross. Kini. Muni ayang pagtuo. Muna ang pagtuo ni Kristo Jesus. Pinaka-standard na sa ato ang kinabuhi. Pinaka-standard na siya sa nga naka-embed. Huwag pasabot, if this is the standard, diha ta maki-align. So the faith of Jesus is about the blood shed on the cross. If we do not align our faith with His faith, we are not complying with the standard embedded in that faith. Huwag pasabot, faith of Jesus, ang iyang pag-shed sa iyang dugo, mapunta ng dapat faith in Jesus ang ato ang party. Alignment. Dili pwede nga mauni ang giset nga standard ni Ginoong Hesus sa may tungod sa kaluwasan. Iyang blood, shed blood. Kanya ang imong gipili. 10 commandments, layo kayo imong gipili 7 sacraments, layo kayo gipili nimo baptism, layo kayo. Wa mo nagka-align. Gipili nimo pagpamimbro simbahan kay daghang tudlonan na sulod ka sa among simbahan kay ani among simbahan mo ra gini luwason si Ginoo. Kani imagine ana. Ang simbahan sa Ginoo giluwas na niya. Kining church, the body of Christ is saved. Luwas na. Pero ang itudlo sa uban, ang ilang simbahan mo luwason pa sa Ginoo. Kanya imagine kalayo sa kamatuoran na. Luwason pa man ang simbahan na, usa may pulos ana. Ingon sa Biblia, ang simbahan nga iya ni Kristo save na. Nganong save na? Purchase na. Ato na nang gibasa atong milabay. Tanawon to sa pag-usap Acts chapter 20. Gibasa to nitong miagi. Okay, Acts chapter 20. Ano ang simbahan nga tinuod? Ang simbahan nga tinuod,
the church, the body of Christ, the spiritual body, yun sa Biblia, that church has been purchased. Yun sa Bible. Acts 20, verse 28. Yun sa Biblia. Take heed, therefore, unto yourselves and to all the flock, over the which the Holy Ghost has made you overseers, to feed the church of God, which He had purchased. O saan naibot pasabot niya na? Wala na yung sabi which He will purchase. Wala, He will, not He will. Dili, future. Iyon sila, which He hath, past tense, which He hath purchased with His own blood. Muna ang tunod-anay nga simbahan ni Kristo, the body of Christ, the church, which is the body of Christ, saved na siya. Luwas ni. Kini. Luwas ni sila. Muna ito isgutan ka ni insured salvation. Mga luwas na sila. O nga lang mga luwas ng mga tao, tuan na gina sa langit kita, napata sa yuta karon. We are already seated in heavenly places. Can you imagine, anak makita? Ephesians, ato ni balikan ng bersikulo ha, Ephesians chapter 2, verse number 6, yun sa diya. Okay? And hath raised us up together to make us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Can you imagine, anak? And hath raised us up together and made us sit. Made us. Wala niyo siyang He will make us sit. Made us. Again, tapos na. Made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Naata dis kalibutan, pero tuan ang naglingkod sa lingkuranan sa trono sa kalangitan. In heavenly places. Morning, the body of Christ, the church, saved na siya nga institusyon o kana siya nga body. Mga heavenly citizen. They are already in heaven. Iyon sa Biblia. Na kung naay mo yung kining among simbahan, mo gini ang luwason kung Ginoo. Kay ang ngalan sa mong simbahan mo kun ang ngalan sa mong simbahan mo ni siya. Maora ni ang luwason sa Ginoo. Kaluoy pa ng simbahan mo. Luwason pa rin na imong simbahan. Iyon sa Biblia, ang among simbahan, kami nga membro sa body of Christ, the church, the body of Christ, saved na. Why? We were purchased, iyon sa Bible, with His own blood. Wala nga iyon sa Bible, kung gusto kang makabaton sa kaluwasan, dapat mutuo ka sa unsay gituuhan ni Kristo. Karon ang gituuhan ni Kristo, maluwas niya ang tao once iyang i-shed iyang blood. Kaya karon, lahi imong pagtuo sa imong pagkaluwas. Nga imong pagtuo, magpamimbro ka sa imong simbahan, magbabautismo ka, muhatag kag kwarta sa imong simbahan, magbayad ka sa leader sa imong simbahan, ampuan imong dili ingon ana ang kaluwasan. Kinahanglan maki-align kita mo nay gito embedded standard. Mo nay standard sa Ginoo. Dili ka pwedeng mo lampas, di ka pwedeng paupos. Align, mo kay-align ka standard na sa Ginoo. Ang problema karon kapatid naghahanang kay himo og kaugalingong standard. Di man na mo standard sa Ginoo. This is the standard of our salvation, the gospel. The shed blood, mo na gituuan ni Kristo. Because if Jesus Christ did not, wala siya mutuo niya na. And if Jesus Christ did not act on it, wala tayo salvation. So kanang duha, muna nga itong gibasa, kaganina sa ito ang teksto, balikan ito itong teksto diya. So, knowing that a man is not justified by works of the law. So, kung imong simbahan, ang gitudlo, balaod para maluwas ka, yung sa Biblia, dili na siya walay tao nga mahimong matarong sa pagbuhat sa
unsay gisulti sa balaod, wala yan siya in the dispensation of the grace of God. Walay tao nga mahimong matarong by following the law. Under the law, tinuod na, under the law, Di na to na malimod, kinaa na gisulti sa Biblia. Patindigan na, may bersikulo nga, pwede kang mahimong matarong, when you follow, when you obey the commandments, when you obey the law, mahimo kang tarong. Pero in the dispensation of the grace of God, yun siya, there's no flesh. Walay unod nga pagamatarungon. Pinaagi sa paghimo, sa pagsunod sa mga balaod, yung ang pulong sa Ginoo. Iyon siya, pakansa ka maging matarong. But by the faith of Jesus, ang saan pagtuo? Bloodshed, shed His blood. It is His blood. Iyon siya diha. But by the faith of Jesus kang Kristo. Diya po din musulod ang atua. Ang sa atua ang parte, iyon siya diha. Even we have believed in Jesus. O gituo ta, niki-align kita. Sa diyang gituo si Kristo nga once ang i-shed niya ang blood, unya mo kay-align kita, maki-align kita sa gituhan ni Kristo, iyon siya ma-justify ka. Even we have believed in Jesus Christ that we might be justified by the faith of Jesus. But pasabot, mo epekto lang ang justification pinagi sa pagtuo ni Kristo kung ang atong pagtuo align sa standard nga naset, na embed sa mao nga gospel na ito makita diya o sa mao nga gituwag og pagtuo ni Kristo. Wala laing pamaagi din useless sa sige ni mo sunod-sunod sa balaod. Grabe nimo kada adlaw ipapahulay ni ato kag simbahan, grabe nimo sunod-sunod sa balaod kay mag-ingon sa Ginoo, magpahulay gimik adlaw ipapahulay, sige ka sunod-sunod. Pag-abot sa unahan, way kaluwasan nga naman. Layo kayo standard nimo. Layo kayo ang imong giset ni standard, layo kayo sa giset sa Ginoo nga standard. Wa mo nagmeet. Sayang, namembro ka sa maong simbahan. Wa man na giluwa sa Ginoo, luwasonon pa. Unsay imong assurance nga luwason ang imong simbahan? Kani imagine na. Unsay assurance mo nga kaning simbahan na luwason sa Ginoo? Wala. Pagkaluoy sa mga tao. So kini nga atong pagtuo karon nga naka-align sa pagtuo ni Kristo, mo ni atong isabuwag sa mga tao. That's why we have to contend for that faith. Magsulti sa Biblia, ye should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. So that faith nga din gihatag gani kanato, na-pass down gani kanato, nagtudlo gani kanato, atong gituuhan kanang nga klases pagtuo. So din nawalihan kita ug mo ni atong gituuhan karon, naki-align kita sa pagtuo ni Kristo. Muna ito i-pass down. Muna ito i-proclaim. Muna ito i-promote, i-propagate yung klase sa pagtuo. Living by faith of Jesus. Not just believing in Jesus, but living by the faith of Jesus. His faith is our foundation, our salvation, our power, and our peace. Muna siya dapat ang atong tagaag pagtaga. Ang pangutana is, do you have faith aligned with the faith of Jesus? Muna yung pangutana karon. Doon na kabay pagtuo na naka-align sa pagtuo ni Kristo. Kaya kung ang imong pagtuo naka-align sa pagtuo ni Kristo, don't expect salvation. Why salvation niya? Naakalay mahimong kaluwasan, maabot lang ang kaluwasan sa imong kalag kung ang imong pagtuo naka-align sa pagtuo ni Kristo. Klaro kayo, naka-align sa pagtuo ni Kristo. Don't expect anything
if your faith is not aligned with the faith of Jesus. And the faith of Jesus is about the gospel. It's about unsay ang gihimo dito sa cross sa Calvary. Kanang mga butangan, usa na siya. Pero pinaka-purpose ato is kanang iyang pag-ula sa iyang dugo. Walay kaluwasan sa tao nga gina-reject ang blood atonement na gihimo ni Kristo dito sa cross sa Calvary. Bisag pila pa karelihiyon imong sudlan, pakyas na siya. Ang pinakapamagi lang sa kaluwasan sa tao is the blood atonement of Christ. We should align our faith with the faith of Jesus. Dili pwedeng sukwahi kita sa pagtuo ni Kristo.